Tila normal na biyahe lang yan ng isang modern jeepney sa Santo Tomas, Pampanga. Pero maya-maya lang, nahulog sa upuan at dumaos-dos sa ilang pasahero mula sa kaliwang bahagi ng video. May napakapit pa sa handrail. Tumagilid na pala ang jeep. Base sa investigasyon, biglang nagpreno ang modern jeep nang may pumarang pasahero. Dahil umuulan at madulas ang kalsado noon, nawalan umano ng kontrol ang driver sa manibela. Hanggang sa tumagilid ang jeep at tumama pa sa isang bahay. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng jeep nang mangyari ang insidente. Wala namang sugatan sa mga sakay nito. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang nakasako ang bangkay ng isang babaeng 16 anyo sa Bayambang, Pangasinan. Chris, ano ang nangyari sa Dalagita? Mav, pinatay ang babae ng mga nanggahasa umano sa kanya. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Patay ang isang babaeng 16 anyos na ginahasa umano ng 3 lalaki sa Bayambang, Pangasinan. Kwento ng tiyahin ng biktima, nakita nilang sumakay ng tricycle ang pamangkin. Dinala raw siya sa isang abandonadong bahay sa barangay Sangkagulis. Naginuman daw sila, sir, ng oras na yun. Sabi ng yung sumundo sa kanya, pinabili daw siya ng isang alak. Siya lang sir na babae. Yung isa, nagalaw niya na yung biktima. Sinugustuhan siya ng victim. Yung isa naman, dahil nainggit, gustong maka-score. May ayaw naman ng babae, hindi niya time. Pinilit siya ngayon. Nagpumiglas daw ang biktima pero sinuntok siya ng lalaki. Base naman sa mga taga-barangay, posibleng pinukpok ng tubo sa ulo ang biktima. Nakita ang bangkay ng biktima na nakasako sa isang manggahan ilang metro ang layo mula sa nasabing bahay. Hawak na ng pulisya ang 3 sospek na maharap sa reklamong rape with homicide. Wala silang pahayag. Nasa kustodiya rin ng mga pulis ang 2 testigo sa krimen. Bistado ang isang iligal na sabong sa Sual, Pangasinan. Naaresto roon ang 7 katao, kabilang ang 2 may-ari ng sabungan at ilan pang empleyado. Ayon sa NBI, Enero pa sila nakatanggap ng impormasyon kaugnay sa iligal na sabong sa lugar. Nang salakayin noong February 13, Huwebes, wala raw na ipresent ang mayor's permit o cockfighting permit ang mga nahuli. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa cockfighting law of 1974. Sa ilalim ng batas, pinapayagan lamang ang sabong tuwing araw ng linggo, piyesta o ilang legal holidays. Walang pahayag ang mga naaresto. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita tayo sa Luzon. Tinapa-vendor sa umaga at tulak ng iligal na droga sa gabi. Yan daw ang siste ng isang lalaking naaresto sa buy-bust operation sa Barangay Bagtas sa Tanza, Cavite. Sugatan siya matapos subukang takasan ang mga umarestong pulis. Nasabat sa sospek ang nasa mahigit sa 32 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso. Nabawi rin sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon. Umamin ang sospek sa krimen. Paliwanag niya, kulang ang kinikita niya sa pagtitinda ng tinapa para buhayin ang kanyang 3 anak. Maharap siya sa kaukulang reklamo. 10 naman ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa isang drug den sa Barangay Ibayo sa Balanga City, Bataan. Nasabat sa operasyon ang 15 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 piso. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Happy Friday mga mare at pare! Napikon nga ba si Ines Veneracion kay Anton Benzon na co-star niya sa GMA Prime series na Mga Batang Riles? Gaano katotoo na baduy nyo daw po, Morma? Ano ba yan? Akin na nga. Ba yan? Akin na nga. Ano ba di pumorma? Ako ba di pumorma? Ikaw? Tingin mo, ba di ka ba pumorma? Sa exclusive online segment na yan na ipinost sa GMA Network account, kumasa si Ines sa ilang tanong ni Anton. Mukhang bad mood si Ines sa sinagot ang ilang tanong katulad ng laos at baduy siya. Inawat na rin ng staff si Ines para siya ay pakalmahin. Si Anton hindi na maipinta ang mukha at tila gusto nang itigil ang Q&A segment. Pero ang reveal... Okay, samay tayo. 5, 4, 3, 2...
Hello po mga kapuso, this is Anton Vinsor. Kasama natin yung guest natin today, Miss Ines Vinercion, as nanay ko sa mga batang riles. Ang pangalan niya si Dolor. So ito yung mga questions natin. I love you. It's a prank. Priceless ang reaksyon ni Anton nang malamang it's a prank. Hindi napigilan ni Anton na maluha dahil sa pressure na naranasan, sabay sabing babawi siya sa mga nang trip sa kanya. Gumaganap sina Anton at Ines bilang ang mag-inang sina Dagul at Dolor sa mga batang riles na napapanood sa GMA Prime pagkatapos ng Lolong Bayani ng Bayan. May ambag sa thesis si Lutong Bahay host at Slay star Mikey Quintos. Nagsasagawa kasi ng thesis survey sa GMA Network Center. Isinare niya ang photos kung saan matatagpuan ang QR code para sa survey. Inaaral ni Mikey ang issues at possible improvements sa isang area bilang isang architecture student. Kaya sa mga kapuso employee and visitor, scan na! 80 araw na lang, election 2025 na. Mahigit kalahati ng mga balotang gagamitin ang naimprenta na. Sa tala ng COMELEC kahapon, nasa 53% na yan, mahigit 72 milyon na balotang kakailanganin. Mabilis na raw ang production at pasok sa timeline na hanggang March 10 dahil kaunti na lang ang nagiging defective ballots. Gayunpaman, hindi raw makasabay sa bilis ang verification ng mga ito dahil kulang ang mga tauhan ng COMELEC. Sa printed ballots, 13 million pa lang ang na-verify. Kaya mula April 14, posibleng iurong sa April 20 ang deadline para tapusin ang verification. Bilang paghihigpit sa mga survey na posible raw makaapekto sa pagpili ng mga botante, kailangan ng magparehistro sa COMELEC ng sino mang magsasapubliko ng election survey. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tuwing panahon ng eleksyon, may mga inilalabas na resulta ng mga survey na nagpapakita raw ng pulso ng publiko kung sino ang mga kandidatong gusto nilang iboto. Pero ayon sa Commission on Elections, maaari rin itong magamit para maimpluwensyahan ang mga botante. Kaya sa COMELEC Resolution 11117, nilatag nito ang karagdagang alituntunin para raw mas mabantayan ang mga survey at yung mga nasa likod nito. Talagang yun ang purpose, to influence voters, which is allowed para ka rin nangangampanya. Kaya lang, kung yung radyo, dyaryo, TV, at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin, bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. May nauna ng resolusyon ng COMELEC para sa pagbibigay alam sa komisyon kung sino ang nagpagawa at nagbayad ng survey. Kung kandidato ang nagpagawa, kailangan niya ito ideklara sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, nais ng COMELEC na pati ang mga survey firm, kandidato, grupo at iba pa na gumagawa at nagsasapubliko ng survey, kailangang mag-register muna sa COMELEC, Political Finance and Affairs Department. Gusto rin natin na mai-report nila sa amin yung tunay na gastusin. Dapat po lahat ng klase ng paggastos, from the start of the campaign up to the last day of campaigning, which is May 10, dapat po nare-report lahat sa COMELEC. 5 araw mula sa publication ng survey, kailangang i-report ito sa COMELEC at kung maaari ay ilalahad ng survey firm ang halagang ginastos ng politiko para sa survey. Ang media naman, ilalabas lamang ang election survey kung nakalahad ang pangalan ng gumawa ng survey at nagbayad nito. Magbe-verifika rin daw ang COMELEC para matiyak na totoo ang survey at hindi gawa-gawa lang. Ayon sa SWS at Octa Research, pinag-aaralan pa nila ang resolusyong ito ng COMELEC. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng iba pang mga survey organization tungkol dito. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahon-kahong SIM cards mula sa Pilipinas at ibang bansa ang kabilang sa mga nasabat sa ni-raid na Pogo Umano sa Parañaque. Mahigit 450 arestado roon, kabilang ang halos 150 dayuhan. Balitang hatid ni Salima Refran. Bitbit ang warrant of arrest para sa isang Chinese fugitive. Pinasok ng pinagsanib na puwersa ng PNP-CIDG.
Armed Forces of the Philippines, Bureau of Immigration, DOJ Office of Cybercrime at PAOK ang tatlong palapag ng isang gusali sa Bay Area ng Parañaque City. Ang target, bahagi rin daw ng operasyon ng iligal na pogo, kaya nagpatupad na rin ng mission order ang BI. 146 na mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese ang naaresto, kasama na ang lalaking may warrant para sa fraud. 307 naman ang mga Pilipino. Isa ito doon sa mga work area dito nga sa Sinalakay na Pogo sa Parañaque City. At bukod doon sa hile-hilera mga computer, makikita ninyong sandamakmak yung kanilang mga cellphones. Bukod pa dyan, kahon-kahon pa nga yung kanilang mga SIM cards. Ang lahat ng ito, ipoproseso ng mga otoridad oras na makakuha na sila ng kaukulang mga warrant. Hinilang pang Pilipinas ang pre-registered SIM cards sa nasamsam. Meron din mula sa ibang bansa. Bawat floor iba yung ibang scam. Sa 5th floor and 7th floor, stock investment scam to. Pero ang pinagkaiba is dito sa 7th floor, may spamming na nagaganap using a Hong Kong mobile. Sa 6th floor, it's an online betting scam. Ang particularly target nila is Indian. Sa 6th floor, Filipino employees. May nakita ring scripts sa mga computer na ginagamit sa panluloko. Meron silang task scam, love scam, at saka yung pinatawag nating Indian sports betting scam. 2 taon na sila nag-ooperate and they never stop. Galing daw sila sa may Asiana, nung medyo uminit daw doon, lumipat sila dito. Minsan na raw na-raid ang pogong ito kaya napasara ng isyuhan ng closure order. Sa kabila niyan at sa pinatupad na pogo ban, nagpatuloy pa rin ang operasyon nito sa ibang pangalan. May mga nakitang business license mula sa LGU at barangay permit. Dapat kasi before they issue yung mga permits nila like yung sa barangay and then yung sa City Hall, dapat they do yung talagang religious inspection of the establishment. Kailangan check nila kung ang permit nila is entertainment, are they really indulging yung kumpanya nila o yung sa entertainment o baka naman scamming yan kagaya nangyayari rito. Aalamin ang immigration status ng lahat ng dayuhan, lalo't kanselado na ang lahat ng work visa ng mga pogo worker. Ang mga Pilipino isa sa ilalim rin sa questioning. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ng 3 medalya ang Team Pilipinas Disc Golf athletes sa Thailand. Lumaban sila sa Southeast Asia Tour, Chiang Mai Open 2025. Panalo si Christian Fernando ng gold sa MA1 Division, pati si Karil Pantes sa FA2 Division. Silver medalist naman si Ruth Ann Alcana sa FPO Division. Second place naman ang tambalan ni Pinoy squash players David Pelino at Raymark Begornia sa 25th International Jumbo Doubles for President's Cup 2025 sa Singapore. Nakalaban nila sa finals ang Malaysia na nagkampiyon sa torneo. Good job sa inyo!